Malapit nang matapos ang 5 araw na seminar na Shaina sa Davao, biglang-bigla tumawag ang kanyang boss, pinagpe-prepare siya ng gamit at ora-orada, bumayahe siya via air nung linggo. Bigla rin nagkaroon ng emergency ang kasama rin ng katoka sa out-of-town seminar na to. Nakuha na ni Shira ang style ng boss nila. Kung sinong walang inaatupag na pamilya, yon ang isasabak, lalo na sa mga last minute na out-of-town. Wala siyang inaatrasang pinapagawa ng boss niya. Palagi siyang available sa mga hirit nito. Shaina, ikaw ang walang anak, ikaw ang pumunta. O di kaya wala ka pa namang family, ikaw na munang pumunta. Sa 5 buwang pagtatrabaho ni Shaina sa kumpanya, marami-rami na rin ang out of town niya. Ganon din ang mga taong nakakasalamuhan niya. At di rin maiwasan marami nakaka-interes sa kanya. Para makaiwas sa mga to, sinusuot niyang wedding ring niya para hindi siya kulitin ng mga to. Meron pa rin gustong umiscore sa kanya pero siya na ang umiiwas sa mga to. Hi! Isang lalaking lumapit sa dalaga habang nakaupo siya sa lounge ng hotel. Stay-in ang mga kasali sa seminar kung kaya meron din silang time lumabas at magpahangin pagkatapos ng session. Hello, I'm Mark. Can I join you? Yeah, sure. Tamang-tama. Paalis na rin ako. Oops, not so fast, lady. Di mo pa sinasabing pangalan mo. Oh, I'm Shaina. Nice to meet you. Mark? It's a pleasure to meet you, Shaina. Married? Yes, actually, I'm trying to reach him kaso nawawalang signal. Anang dalaga kunwari nagko-call para lubayan agad siya. Timing naman tumunog yon at nag-excuse siya palayo para sagutin yon. Shaina, where are you? Sige ng Villacord ang nasa kabilang linya. Out of town seminar po ako, tita, pero pauwi na mamayang hapon. May kailangan po kayo? Sorry kung di na ako nakapagpaalam sa inyo, biglaan po kasi. Oh, no problem, iha. Enjoy your vacation. Malambing na sad na nasa kabilang linya, ngunit di rin nagtagal nagpaalam din to. She's on vacation somewhere in Visayas. Sige ng Villacerda na maibaba ang telepono. Clyden has been asking nasan si Shaina. Naghibit balikat siya observing kung bakit tinatanong niya to. She can't believe her ears. For the first time, nag-abalang tanongin ng anak kung nasan ang dalaga. May kailangan ka ba sa kanya? Pabirong tanong niya sa anak. Ngunit, lalo lang sumimangot iyon. Dream on, mother. Alam ko yung pinupunto mo. Saad ni Clyde at natawa ang ginang. Kung ganon, hayaan mo na siya mag-enjoy. Once in a blue moon lang naman umaalis yon, and it's good for her. Para nakahanap pa rin siya ng totoong partner niya. Mom? Lalong umusok ang ilong ng anak sa sinabi nito. Ayaw mo nun? Kung magkakagusto sa Shaina sa iba, you have all the reason to file for annulment. That's not what I mean. Kasal pa siya sa akin and she should not do anything na magmumukha akong katawa-tawa. Depensa ni Clyde sa pangangantsaw ng ina. Ewan ba niya? Naiinis siyang isipin na Shaina's enjoying her vacation with someone or kung sino man ang mga kasama nito. Oh well, you should tell that to yourself too, don't you, Iho? Tell what, Mom? Hi, Iho. Shaina is a nice girl. Heist. Whatever, Mom. Binigyan niya ng halik ang ina at tumuloy sa kanyang kwarto. Di rin siya madalas sa villa pero sa pagkakataon to, parang gusto niyang magkulong sa kinalakang kwarto. Maagang pumasok si Shaina sa trabaho, kakadating ng kagabi, mula out of town pero maaga pa rin siyang nagising at naghanda. Idaraan ang mga pinamili niyang pasalubong para sa mga bata sa lansangan. Mga 1 linggo din niyang di nakikita ang mga to at baka hinahanap na rin siya ng mga ito. Tamang-tama, pagbaba pa lang niya sa taxi, nagsitakbuhan ng mga to para lumapit sa kanya. Yehey! Andito na si Ate Shaina. Halos isa-isang sigaw ng mga to. Kamusta kayo? Nag-behave ba kayong lahat habang wala ako? Opo, ate. Nagkoros ito sa pagsagot. Very good. O siya, itong pasalubong ko sa inyo. Galing yan sa Davao at masasarap ang mga yan. Wow! Salamat, ate. Gusto ko to. Isa-isang sagot ng mga bata habang excited sa tig-isang supot na bigay ng dalaga. Umuwi na kayo, ha? Huwag kayo sa kalsada, baka mapano pa kayo. Opo, ate. Salamat. Bye-bye. Nang mawala ang mga to sa paningin niya, agad din siyang pumara ng taxi, papunta sa kanilang opisina. Ay ma'am, good morning. Sa wakas, nandito na kayo ulit. Nakangiting bati ng guard nang pumasok siya sa building ng office. Kilala si Shaina ng lahat na nasa building sapagkat lahat ng mga to kaibigan niya. Kagabi lang ako dumating, kuya. Nagkape ka na? Eto, pasalubong ko sa inyo, galing ng Davao. Sabay abot sa plastic ng pasalubong at tuwang-tuwang inabot ito. Naku, thank you, ma'am. Sabi ko na't may pasalubong ka sa amin eh. You're welcome, kuya.
Natutuwa si Saina sa mga reactions ng mga ito. Masarap sa pakiramdam na na-appreciate nila ang kanyang ginagawa kahit simple lang. Tuwing umaga kasi binibigyan niya ng kape o di kaya pang kape ang guard na nakabantay kapag dumarating siya ng umaga. Palagi kasi siyang pumapasok na maaga at ang mga bantay ng gabi pa ang nadatan niyang guard kung umaga at alam niyang wala pa tong nilalagay sa tiyan. Hihintayin pa lang nito ang kanyang relyebo para makakain o magkakape man lang. Pagdating sa 5th floor, nakita niyang janitor sa pasilyo. Matanda rin to, ngunit masipag at napaka-alerto. "Good morning kuya, kamusta po kayo?" Halos mapatalo ng matanda nang batiin niya ito. "Naku ma'am Shaina, magandang umaga din po." Medyo natawa ang dalaga na makita, hawak ito ang kanyang dibdib. "Okay lang po kayo? Pasensya po kung nabigla ho kayo." "Okay lang ma'am, nabigla talaga ako, ilang araw din po kasi kayong wala eh." Nakatawa ring saan nito. "Oo nga kuya dumating lang ako kahapon. Kumain na po kayo?" "Ay naku ma'am, mamaya pa. Tapusin ko muna ang buong 5th floor." "Ay, dapat kumain kayo bago kayo pumasok ng trabaho. Tingnan nyo, lusog-lusog nyo na." Pabirong saan niya at tumawa ito. Di pa kasi nagising si Mrs. kanina kaya hindi pa nakapaghanda. Di bali may kapihan naman sa babae. Pinagod niya siguro si Manang kaya hindi nagising ng maaga. Biro niya at sabay silang nagkatawanan. "Siya, kumain po muna kayo. Napadami akong niluto kanina kaya dinalahan ko kayo." "Salamat ma'am, wala ka talagang katulad. Pagpalain ka ng may kapal." "Walang anuman kuya, kain na, bago magpasatitingan ng mga tao dito." "Opo ma'am, sige, doon lang ako saglit." Nakangiting paalam ito at nagmamadaling umupo sa isang mesa. Nakangiting sinundan ng dalaga to. Ever since malapit na siya sa mga utilities sa kumpanya. Bukod sa mga nilulutong pagkain, inaabutan din niya mga to ng pangkape o di kaya pangmerienda. Tinatanong ng mga kasamahan niya kung siya ang lihim na may-ari ng kumpanya. Natatawa na lang siya sa mga to, lalo na nang sabihin ng mga tong taasan naman daw ang sahod nila. "Good morning. Wow, you're so beautiful as always, Mare. Wala ka bang nasilo sa out of town mo?" Pagdating ni Carla, agad nag-ingay ang paligid na makita siya. "Naku Mare, hindi mo ako client. Huwag mo akong balahin. Ang aga-aga." Natatawang saad niya rito. Nagsimulang magsidagsaan ng mga kasama nila sa office. "Psst, may chika ako sa'yo." "Chismis." Halos pabalong ding sagot ni Shaina sa kaibigan. "Hindi. Natatandaan mo yung babaeng sumaboy sa'yo ng tubig? Naku, tinanggal daw sa pwesto sa CNM. Binawi daw ang KNV yung investment sa kanilang kumpanya." "Talaga? Bakit daw?" "Ayun lang, di sinabi ang dahilan. Ang importante na karma agad ng babaeng yun. Kawawa naman siya." "Ha? Hello? Naawa ka pa dun? Buti nga sa kanyang yabang. Na-insecure sa'yo yun eh." "Bakit naman siya ma-insecure? Kararating ko nga lang, tsaka ang ganda-ganda nun no?" "Aba syempre, nung dumating ka, ikaw ng apple of the eye ng mga tao no? Ikaw talaga kung ano-anong sinasabi mo. Wala pa tayong nagagawa chismis ka agad." Natatawang kurot niya sa tagiliran nito. Natigil ang mahinang hagikika nila nang pumasok ang kanilang boss, parang balisa. "Bakit ngayon pa?" Sa pagkakataon niyong mukhang nawawala ang confidence sa mukha ng kanilang boss. "Mga big companies sa mga client natin ngayon. Kung kailan mga importanteng tao mga audience, ngayon mawawalang presenter natin?" Patuloy na ngoy-ngoy to habang walang imik. Nakikinig ang mga kasama niya. Ayon dito, biglang nag-LBM si Mariette at hindi niya kayang pumasok para mag-present. Kailangan may magpe-present. On the way na mga participants. Di na natin pwedeng i-cancel pa to. Pag-iinitan tayong lahat ng CEO. Biglang saan nito, kanya-kanyang baba ng ulong lahat na kunwari may ginagawa. "Shaina, ma'am?" Halos mahulog siya sa kinaupuan nang tawagin ang kanyang pangalan. "Welcome back." "Sandali, di ba ikaw ang kasama ni Mariette na nag-prepare sa project na to? Ikaw din ang una nag-present sa Cebu noong nakarang buwan." Yes ma'am," at tabili niyang sagot. "Good, prepare yourself. May 1 oras ka pa para i-review ang presentation." Pinal na sabi nito na di siya binigyan ng pagkakataon magsalita. Narinig na lang na siya inang sariling sumagot ng, "Yes ma'am." Kinakabahan ako dun Siko ni Carla sa dalaga. "Good choice si boss. Ikaw talagang bagay dun. Bukod sa kabisado mo, ma-entertain pa mga participants." "Ano ko? Clown? Gaga? Ibig ko sabihin ma-entertain naman yun dahil ang ganda-ganda ng presenter at walang kasing galing."
Naku, tigilan mo ko, Joy, ha? Baka sabihin ko kay ma'am may LBM ako at ikaw mag-present. Saad niya rito at pakemeng tinalikuran siya at kunwari may ginagawa. Napailing siya sa kakwelahan ng kaibigan. Good luck, girl. Kunin mo silang lahat, please. Isa-isang saad ng mga kasama niya nang dumating. Tumayo siya para pumunta ng conference room. Tinawanan lang niya mga to at lumabas patungo sa elevator papunta ng third floor kung saan naroon ang conference room. Pagbukas sa elevator, conference room ang bubungat kaya't nakita niya agad may mga participants nang dumating. Binilisan niyang kilos at magalang na bumati sa mga tao roon bago tinungong kinaroroonan ng boss niya, busy sa paghanda para sa presentation. Ready? Saad nito na makalapit siya, tinanguan niya ito. Kailan pa ba siya hindi ready sa mga hirit ito sa kanya? Siya yatang favorite na subordinate ng boss niya eh. Parang siyang nakikita nito lalo na sa mga gantong pagkakataon. Mabilis lumabas sa elevator si Clyden. Pagbukas kasi ng elevator, parang nakita niyang likuran ni Shaina. Pumasok yun sa tinurong conference room. Naka-corporate attire to. Nakapaldang lagpas tuhod na terno ng suot na blazer. Pakiwari niya corporate attire ng mga empleyado ng kumpanya na kinaroroonan niya ngayon. Pero bigla rin siyang nag-take back. Paano naroon ang dalaga kung di naman nagtatrabaho at kasalukuyan nasa Davao? Lihim niyang pinagtawanan ng sarili. Gano'n na ba ka-occupied ang utak niya tungkol sa asawa at kung sansay nakikita niya ito? Hey bro, what's up? Si Alexander na makarating sa kinatatayuan niya. Isa rin tong CEO sa isang tanyag ng kumpanya at kaibigan din niya. Nothing. Akala ko kilala ko yung pumasok, hindi pala. She must be good. Ulol, di mo malimutan eh. Saad nito at manginanganing batukan ng kaibigan. Ngunit nakarating sila sa pintuan ng conference room. Kanya-kanyang bati at shake hands sa mga ito sa mga taong naroon. Halos magkakakilala din silang lahat dahil magkakapartners din sa business ang mga to. This is a reunion. Sabi ng isa at halos mapuno ng tawanan ang loob ng conference room bago magsimula ang presentation. Pagtulog ng mic, isa-isang nakipagseryoso ang bawat isa. Tinuon ng atensyon sa harap. Bago mag-present si Shaina, isa-isang pinakilala ng boss niya mga kalahok. The CEO of KNV Corporation, Mr. Clyden Jade Villacorda, sir. Pagkarinig pa lang, biglang lumaki ang mata ni Shaina. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan, lalo't pagtingin niya sa kinaroroonan ni Clyden, nakatuon pa lang mata ng binata sa kanya. Binawi niya agad ang mga mata dito. Bigla siyang pinagpawisan na ewan. Of all places and situations, dito pa talaga, at ngayon pa. Pumikit siya na mariin, kinumpos ang sarili. Inhale, exhale. Lalo na nang tawagin siya ng kanyang boss para simulan ng presentation. Kailangan niyang kumalma at mag-focus. Kunwari hindi ito kasali sa room at iisipin niya, client nilang lahat ng mga naroon. Di naman siya nagpatalo sa nararamdaman at naipresent niya ng maigi at tama ang kanilang business proposal. Nagpalakpakan pang iba roon. Nagpaalam siya sa boss niya at sa mga CEO at tumango naman ng mga to. Di na rin niya pinag-aksayang tapunan ng tingin ang lalaki sapagkat naramdaman niyang nakasunod ang mga mata nito sa kanya. Congrats, Mare, ang galing-galing mo. Balita ko napahanga lahat ng participants. Masaya ang bati ni Lily nang makabalik siya sa table niya. Medyo di na maayos ang pag-iisip niya ngunit nagpapasalamat siya sa mga to. Mag-celebrate tayo guys. Labas tayo mamaya, punta tayo sa bistro. Pag-announce ni Carla sa mga kasama at nisipag-ayon naman ng mga to. Di pa sila pumirma sa kontrata, wala pa. Ano, Lily? Ano ka ba? Saglit lang naman eh. Kakain lang naman eh, konting inom-inom, kanta-kanta, ganun. Di ako pwede dyan. Lahat na umoo. Di ba nga, kasama si Lily? Isa-isang sumagot ng oo ang lahat. Ako nang bahala sa kakainin mo, ililibre kita. Nakangiting saad nito sa kanya at wala na siyang nagawa. Past 10 nang makarating sa harap ng bahay si Shaina. Medyo tipsy din siya kahit isang bosin ng beer lang na inom niya. First time niyang uminom kaya't medyo tinamaan siya kahit konti lang nilagok niya. Kontrol na kontrol niya ang sarili para hindi siya matumba. Palagay niya'y parang gumagalaw ang buong paligid. Napansin din niyang nakabukas ang ilaw sa sala. Napaisip tuloy siya kung nakalimutan niya kaninang umaga na i-off ito. Pagpihit niya ng pintuan agad bumukas iyon. Bigla siyang kinabahan di yata'y may nakapasok sa bahay niya o di kaya napagnakawan na siya. Biglang nawala ang pagkahilo niya, agad-agad siyang pumasok para i-check ang kabahayan ngunit muntik siyang atakihin
nang makita si Clyde na nakatayo sa gilid ng sofa at nakapamulsa. Jesus! Anong ginagawa mo dyan? Tinakot mo ko. Wala sa sariling bigkas na siya ina dito. Nanghina rin kasi ang buong katawan niya sa sobrang pagkabigla. All along kasi wala siyang kasama sa bahay at wala sa utak niyang madadatnan niya to. Should I be thankful that you're home? Sarkastikong pahayag ni Clyde habang naniningkit ang mga mata. Para nagbibigil maglabas sa matinding galit. Hindi ko alam na nandito ka. Patay mali siyang sad ni Shaina, sabay upo sa sofa. Di niya alam kung bakit siya nangangatog, dahil sa alak na ininom or sa presensya ng lalaki. Buti na lang nakainom siya ng konti. Naramdaman niyang matapang niya itong sinagot na wala mang halong pagkatakot. At kung alam mong nandito ako at umuwi ka pala ng maaga? Halos nanilisik ang mata ni Clyde, ngunit wala sa sariling ngumiti ang dalaga. Malamang, ipagluluto pa kita ng masarap. Are you drunk? Konti lang. Nakangiting sagot ni Shaina at pinakita pa ang daliri para sinabi niyang konti. You woman, marami kang ipapaliwanag sa akin. Galit na galit si Clyde at sinaklit pa ang kamay ng dalaga. Nabigla ng todong dalaga sapagkat napakahigpit ang hawak ito sa braso niya. Animo mapupunit ang kalam niya. Naparinok pa siya ng paulit-ulit sa sobrang sakit ng pagkakahawak ito. Nasasaktan ako. Mahinang saad niya habang tiis na tiis ang sakit. Agad siya nitong binitawan lalo na makita ang nangyayari sa braso ng dalaga. Nagtiim agad sa parting yon nang bitawan siya. Agad lumabas ang luha nito na makita yon. Bakit di ka pa kumuha ng kutsilyo at saksakin mo na lang ako dito? Mahina ni Shainang pahayag ngunit masama ang loob niya. Naramdaman pa niya kasi na parang napupunit ang balat niya. Agad minura ng lalaking sarili na makita ang nangingitim na braso ng dalaga. Is this what you want? Wala akong ginagawang masama. Sinong niloko mo, ha? I saw you in that company without telling me. Para kung tanga and now you're late for going home and drunk? Masama ba magtrabaho? Yes. Lalo kung ginagamit mong impluensya ng family ko for that job. I didn't do that. At hindi ko yun gagawin. Good. Dahil kung hindi, pipilipitin ko yung leeg mo. Bakit di mo na lang kapatayan? Don't force me to do that. Bakit? Kulang bang binibigay ng family kong allowance mo, ha? You're rude. Wala na ba akong ginagawa dito? Naboboard ako. Oh, you're bored. O baka hinahanap-hanap mong ganito? Ang binata't wala sa sariling pinagkahalikan ng dalaga. No, bitiwan mo ko. Pagpapamiglas ni Shaina, ngunit mas malakas pa rin ito. Halos dumugo ang labi niya sa paghalik ng binata. Yes, ibibigay kung gusto mo. Clyde, please. Don't worry, darling. I will make sure that you will enjoy it. Saad ni Clyde at kahit anong pagpapamiglas na ginawa ni Shaina, di umiepekto sa binata. Napapasinghap na lang siya sa ginagawa nito, kaya't hindi naglaon ay nagpatiayo na din ang kanyang katawan at diwa sa kakaibang sensasyong ginagawa nito sa kanya. Di na rin niya namalayan kung paano sila nakarating ng kanyang silid, sabay na binagsak ang sarili pagkatapos ng marubdob na sandali. Pagkatapos na ilang minuto, dali-daling bumangon ng dalaga at pumasok sa banyo. Agad tinutok sa shower ang katawan at napapaluha nang pinagkukuskus ng sabon ng buong katawan. Di niya alam gaano siya katagal sa ilalim ng shower. Muntik siyang mapatalo nang nasa tabi niya na si Clyden. Tinakip niyang bigla ang kamay sa hubad na katawan. Ano ka ba? Bakit nandito ka? Alam ko kasi nalunod ka na sa tagal mo. Nakakalokong saad nito at para nagpepiesta sa nakikitang aksyon niya.